5 karaniwang pagkakamali ng baguhang driver na dapat iwasan. Baguhan ka pa lamang ba sa pagmamaneho? Normal lang na magkamali habang nag-aaral. Lahat ng mahusay na driver ngayon ay dumaan din sa kaba, maling tantya, biglang preno, at minsan ay pagkalito sa kalsada. Pero may ilang pagkakamali na hindi dapat balewalain dahil maaari itong humantong sa banggaan o aksidente. Kaya narito ang 5 karaniwang pagkakamali ng baguhang driver at kung paano natin ito maiiwasan. Disclaimer lamang, hindi po ako professional driving instructor at hindi rin ako taga-LTO. Ang mga ibabahagi ko ay batay sa personal kong karanasan at pagsusuri bilang driver para sa formal at tamang pagsasanay. Matuto sa isang lisensyado at autorisadong driving instructor. Unang pagkakamali, sa sasakyang nasa harapan lang nakatingin. Kapag baguhan pa lamang, kadalasan ay nakatutok ang mata sa bumper o brake light ng sasakyang nasa harapan. Pero kapag doon lang nakatingin, maaaring huli mo nang mapansin ang traffic, pedestrian, lubak, intersection, o sasakyang biglang huminto sa malayo. Sanayin ang sarili na tumingin ng mas malayo. Tingnan hindi lamang ang isang sasakyan sa harap, kundi pati ang mga sasakyang nasa 2 o 3 pwesto pa sa unahan. Kapag nakita mong nagpepreno na sila sa malayo, makapaghahanda ka ng magmenor kahit hindi pa humihinto ang sasakyang direktang nasa harapan mo. Gamitin din ang peripheral vision. Habang nakatingin sa kalsada, pansinin ang mga tao sa gilid, motorsiklong maaaring sumingit, at sasakyang maaaring lumabas mula sa side street. Ang mahusay na driver ay hindi lang mahusay umiwas. Marunong siyang makakita ng panganib bago pa ito mangyari. Ikalawang pagkakamali, bigla ang apak sa preno at silinyador. Isa ito sa madaling mapansin kapag baguhan ang nagmamaneho. Biglang umaarangkada, biglang humihinto, at minsan ay bigla ring kumakabig ng manibela. Hindi lamang ito nakakatakot sa pasahero. Maaari rin itong maging sanhi ng pagkawala ng kontrol, lalo na kapag basa o madulas ang kalsada. Sanayin ang sarili sa banayad na galaw. Dahan-dahan ang pag-apak sa silinyador. Kapag magpepreno, magmenor ng mas maaga at unti-unting dagdagan ang pressure sa brake pedal. Sa pagliko, huwag biglang kabigin ang manibela. Tingnan muna ang direksyong pupuntahan at kontroladong ipihit ang manibela. Sa automatic na sasakyan, kanang paa lamang ang gamitin sa preno at silinyador. Huwag gumamit ng isang paa sa preno at isang paa sa silinyador dahil maaari kang malito sa oras ng emergency. Tandaan, ang magandang pagmamaneho ay hindi marahas. Ito ay makinis, banayad at kontrolado. Ikatlong pagkakamali, huli o hindi gumagamit ng signal light. Hindi kayang hulaan ng ibang driver kung ano ang balak mong gawin. Kung liliko ka, lilipat ng lane, papasok sa driveway, o hihinto sa gilid, kailangan mong gumamit ng signal light ng maaga. May mga driver na ginagamit lamang ang signal light habang lumilipat na ng lane. Sa ganitong sitwasyon, wala nang sapat na panahon ang ibang road user para makapaghanda. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na naka-signal light ka ay maaari ka nang lumipat agad. Ang tamang proseso ay signal light, tingin sa rearview mirror, tingin sa side mirror, shoulder check, at saka lamang lumipat kapag ligtas. Ang signal light ay pagpapabatid ng iyong intensyon. Hindi ito otomatikong karapatang sumingit. Ika-4 na pagkakamali, hindi tumitingin sa blind spot. Maraming baguhang driver ang umaasa lamang sa side mirror. Pero kahit maayos ang pagkakaayos ng iyong salamin, mayroon pa ring bahagi sa gilid ng sasakyan na maaaring hindi mo makita. Ito ang blind spot. Bago ka lumipat ng lane o lumiko, mabilis na lumingon sa iyong balikat upang masigurong walang motorsiklo, bisikleta o sasakyang katabi mo. Mabilis lamang ang shoulder check. Huwag masyadong matagal dahil kailangan mo ring nakatingin sa harapan. Partikular na mag-ingat sa mga motorsiklo. Dahil maliit ang kanilang katawan, maaari silang mawala sa salamin at biglang lumitaw sa tabi mo. Sa ilang segundo ng tamang pagtingin, maaari kang makaiwas sa isang seryosong banggaan. Ika-5 pagkakamali, nagpapa-pressure sa busina ng ibang driver. Kapag may bumusina sa likod, normal na kabahan ang bagong driver. Minsan, dahil sa pressure, bigla tayong umaandar kahit hindi pa ligtas. Bigla tayong lumiliko, tumatawid, o lumilipat ng lane nang hindi nakatingin ng maayos. Tandaan, hindi dahil may bumusina ay kailangan mong gumalaw agad. Kung may paparating na sasakyan, may tumatawid na pedestrian, o hindi ka pa sigurado sa sitwasyon, manatili muna sa pwesto. Mas mabuting mainip ang nasa likod kaysa gumawa ka ng desisyong maaring magdulot ng aksidente.
Pero hindi rin ibig sabihin na haharang tayo ng matagal kahit ligtas ng umandar. Kapag malinaw at ligtas na ang daan, kumilos ng maayos at kumpiyansa. Huwag mong hayaang busina ng ibang tao ang magdesisyon para sa iyo. Ikaw ang may hawak ng manibela. Ikaw ang nakakakita sa harapan. At ikaw rin ang mananagot sa magiging resulta ng iyong galaw. Mga bagong driver, tandaan ninyo ito. Ang pagkakamali ay bahagi ng pag-aaral. Pero hindi natin kailangang ulit-ulitin ang parehong maling gawain. Matutong tumingin ng malayo, maging banayad sa preno, silinyador at manibela. Gumamit ng signal light ng maaga. Laging tingnan ang blind spot at huwag magpadala sa pressure ng ibang driver. Hindi sukatan ng pagiging mahusay ang bilis o tapang sa pagsingit. Ang tunay na mahusay na driver ay kalmado, alerto, marunong magbigay at palaging inuuna ang kaligtasan. Kaya kung baguhan ka pa lamang, huwag magmadali. Mag-practice ng tama, makinig sa instructor at matuto sa bawat biyahe. Dahil ang pinakamahalagang layunin ng pagmamaneho ay hindi lamang makarating. Ang pinakamahalagang layunin ng pagmamaneho ay hindi lamang makarating,